Isang sulyap lang ng batang lalaki sa karera, napansin niyang masyadong mabilis ang takbo ng racer, na nagiging sanhi ng overload sa makina. Mabuti ang intensyon niyang sabihan ng racer na kung gusto nitong makapasok sa top 3, kailangang magbawas ng bilis at mag-downshift, pero hindi nakinig ang racer. Iniisip niya kung ano ba ang alam ng isang paslit na tulad nito, kaya't diniinan pa ang salinyador para bumilis lalo. Hindi niya inaasahan na sa susunod na segundo, mapapahiya siya hindi lang siya natalo sa karera, nagkaproblema pa ang sasakyan. Kailangang ipahinga ito ng 3 oras bago makasali ulit. Pagsisimula na ang susunod na round ng karera idinikit agad ng batang lalaki ang kamay niya sa sasakyan sa susunod na segundo, ang race car. Lahat ng impormasyon ay pumasok sa kanyang isipan. Mabilis niyang natukoy ang problema at sinabing kaya niyang ayusin sa loob ng 10 minuto. Hindi maganda ang brake system, kailangang i-upgrade, kulang ang ceramic turbo. Kulang sa horsepower. Lahat ng tao sa paligid ay hindi naniwala na kayang ayusin ng batang lalaki ang sasakyan sa loob ng 10 minuto pero katatapos lang niyang magsalita. Lumabas siya mula sa ilalim ng sasakyan, hindi lang niya sinabing naayos na ang sasakyan, kundi tumaas pa ang performance nito. Lumalabas na ang batang lalaki na ito ay dating number 1 race car driver ng Jingcheng, na muling nabuhay mula sa nakaraang buhay. Ipinanganak siyang henyo sa karera, ngunit nainggit ang isang mapanlinlang na kalaban at malupit siyang pinatay. Akala niya ay doon na nagtatapos ang kanyang maningning na buhay nang muli siyang magmulat ng mata, napunta siya sa katawan ng isang 10 taong gulang na bata. Ang araw na iyon, dahil sa kanyang pagkamatay, pinag-interese ng kalaban ng club. Hinanap ng kalaban ang kanyang girlfriend, na siyang manager, at hinamon nito, sinabi nitong kapag natalo sa karera, kukunin niya ang club. Walang nagawa ang girlfriend kundi siya na mismo ang lumaban, hindi matiis ng batang lalaki na makitang inaapi ang girlfriend niya. Agad siyang nakiusap na sumali sa karera. Tinuring lang siyang bata ng girlfriend at pabirong tumanggi, ngunit katatapos lang niyang magsalita. Isang miyembro ng club ang nagmamadaling pumasok at sinabing nagkaproblema ang race car. Mabilis na inayos ng batang lalaki ang race car, ngunit pagkatapos inspeksyonin ng veteranong mekaniko, inakala nitong hindi pa ito naayos. Pero malapit na ang oras ng karera, walang nagawa ang babae kundi isama ang batang lalaki sa racetrack. Dahil masyadong sensitibo ang race car na inayos ng bata, hindi agad naka-adjust ang babae. Sa simula pa lang ng karera, nahuli na siya sa kalaban ng 1 buong minuto. Kung magpapatuloy ito, matatalo tayo. Meow meow, handa ka na ba? Huwag kang kabahan. Tapakan mo ang silinyador. 3, 2, 1 preno drift. Paano niyang nagawang lumiko sa ganoong kabilis? Iyan ang galing ng isang top-level race car driver. Hindi kaya itinatago lang ni Yu Meow Meow ang tunay niyang galing dati. Nakahabol na sila ng 10 segundo, wala pang 50 segundo ang natitira, magkakaroon kaya ng himala. Nagulat ang lahat nang makita ito, bigla nilang naramdaman na may pag-asa pang makabawi. Pero binaliwala lang ito ng mayamang tagapagmana, ang kanyang driver ay lamang na ng mahigit 50 segundo. Ngunit dahil sa ilang magagandang drift sa pagliko ng babae, nagsimulang hindi mapakali ang mayamang tagapagmana. Agad niyang inutusan ng ibang mga driver na magtulungan para harangan ang babae at pigilan itong maka-overtake. Galit na galit ang mga manunood pero wala silang magawa, ngunit nanatiling kalmado ang batang lalaki sa pagbibigay ng direksyon. Diniinan mo hanggang dulo. 3, 2, 1 bilisin mo. Ano? Mandurugis. Nako, bagamat maswerteng naiwasan ni Racer Yu Meow Meow ang dalawahang pag-atake, ang agwat sa pagitan niya at ni Liu Jia ay lumaki na sa 3 minuto. 2 lap na lang ang natitira. Mahahabol pa kaya nila? Nang makitang ganito kalaki ang pagkakahuli, nanlumo ang lahat, iniisip na siguradong talo na sila sa karerang ito. Pero hindi sumuko ang batang lalaki, sinabihan niya ang babae na ihinto ang sasakyan para siya naman ang magmaneho, hindi nagdalawang isip ang babae, agad siyang tumabi at huminto. Nakipagpalit ng pwesto sa batang lalaki nang makita ito ng mga tao. Akala nila ay susuko na ang babae dahil masyado nang malaki ang agwat. Mas lalo pang nangasar ang mayamang tagapagmana, sinabing hindi dapat naglalaro ng karera ang babae, dapat ay nag-asawa na lang siya. Para hindi na siya mapahiya dito. 3 minuto nang nahuhuli si Xiaopong, kakayanin kaya niya. Pagtiwala ka sa akin. Ano?
Sa bilis na to, hindi na ito pagmamaneho, ito'y parang lumilipad na ng mababa. Parang naka-cheat mode kung magmaneho ang batang lalaki wala pang 2 lap, nalampasan na niya ang grupo ng mga race car nang maabyutan niya ang pangalawang pwesto. 30 segundo na lang ang agwat nila sa nangungunang si Liu Jia na taranta na ngayon ang mayamang tagapagmana. Inagaw niya ang mikropono at sinabihan si Liu Jia na bilisan pa, huwag pa dadaig sa hindi inaasahan pero walang pakialam si Liu Jia. Sinabi niyang disipulo siya ng hari ng karera at hinding-hindi siya magpapa-overtake sa huling likuan hindi pa rin mapanatag ang mayamang tagapagmana. Pakiramdam niya ay may itinatago pang lakas ang batang lalaki pero buong pagmamalaking tiniyak ni Liu Jia na kapag na-overtake siya, magpapabangga siya hanggang mamatay sa racetrack. Si Racer Liu Jia ay karapat-dapat ng disipulo ng hari ng karera perpekto ang tiyempo ng kanyang pagpreno. Itong ating driver na si Gu Yunpeng, medyo hindi kasiya siya ang ginagawa. Hindi pa rin siya pumepreno. Napakawalang ingat, ano ba yan? Hindi na tayo mananalo. Sumuko na lang kaya tayo. Matalo. Hindi pa ako natatalo kailanman. Xiaopeng, huwag kang padalos-dalos. Huminto ka na, mas mahalaga ang mabuhay kaysa ano pa man. Susuko na tayo, ano ba? Ah. The boys will come. Anong nangyayari dito? Nag-iba siya ng direksyon habang nasa ere, papaanong posible yun? Ay ito ang espesyal na teknik ng Diyos ng karera. Shenlong Baiwei. Ang distansya sa pagitan ni Racer Gu Yunpeng at ni Racer Liu Jia ay palapit ng palapit. Isang unahan na lang ng sasakyan ang pagitan nila. Patuloy pa ring bumibili si Racer Gu Yunpeng, sino kaya ang unang makakaabot sa finish line? Sino kaya ang magiging kampyon? Huwag kayong mag-alala, tingnan muna natin ang replay. Pwede mo nang imulat ang mga mata mo. Ayos lang ako. Ano ang naging resulta? Huwag kang mag-alala, walang problema. Paboraitan natin ang kampyon ngayong araw. At siya ay ang bugaw na truth. Pasa ang tropa. Sobrang ganda, napanatili ng convoy. Nanalo. Kuya Zhang, nanalo. Nanalo tayo. Hindi ka ba masaya? Masaya. Ginoo yun. Kapatid Zhang, hindi mo ba ako sinigurado na hindi sila makakapasok sa laban? Siyempre. Ano nangyari, Kuya Zhang? Nakuha mo ang pera, hindi ka na mamasok sa negosyo. Ilagay mo sa akin ang pera ko, iboto mo. Ginoong yun. Lahat ng pera ko ay nawalan na sa pwesto. Talaga akong walang. Sobrang pera na ibibigay ko sa iyo. Direktor yun. Pakiusap kita. Ang mga, hindi pa sila nagdududa sa akin. Ako pa. Maaari akong tumulong sa iyo. Punta ka na lang. Kaawa-awa ka. Tawagin niyo ang tao. Ay ayos ko siya para sa akin. Anong klaseng bagay ka? Ginoong yun. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag kang umalis. Ginoong yun. Ito ang tunay na lakas ng ating puwersang nagliliparang sasakyan. Huwag kang pawang malakas. Kayo lang naman ay swerte lang. Kung may tapang ka, sige, tayo. Pasensya na po sa inyo lahat. Katatapos lang naming makatanggap ng balita, ang pinakamamahal naming Diyos ng sasakyan. Labanan ng mga world driver. Si Ginoong Gu Yuncheng, ang 5 beses na kampyon. Si Ginoong Gu Yuncheng, ang 5 beses na kampyon. Pumanaw ng di inaasahan. Pansamantalang ipagpapaliban natin ang panayanan ngayon para kay Gu Yuncheng. Magbigay ng 3 minuto ng pagmamahal. Masakit nga pala ang lalamunan ko. Hindi rin naman pala matatago ng matagal. Kuya Yuncheng. Kito.
Paano ito pwedeng mangyari? Ayon sa pinakabagong balita namin, mula sa kilalang race car driver na si Gu Yuncheng, dahil sa malubhang sakit, pumanaw. Magandang araw po, ang inyong tinatawag na telepono, ay walang sumasagot sa ngayon. Kuya Yuncheng. Kuya Yuncheng. Kumusta? Ang telepono. Iyon ay sandali ring hindi nakikinig. Gu Yuncheng, ikaw nga, sagot sa telepono. Hindi. Hindi. Hindi ito totoo. Hindi talaga. Hindi ito totoo. Miao Miao. Wang Chi Courier, Sister Miao Miao, condolences at pighati. Xiaopang. Ang mahalaga ay maprotektahan natin ang ating mga sasakyan. Iyon ang pinakamahalaga. Naniniwala ako sa kanya. Magiging maayos din ang lahat. Tama. Tama. Kuya Yuncheng, hindi mangyayari ang problema. Siguradong walang mangyayari sa kanya. Bakit kayo lang dalawa? Nasaan si Kuya Zhang? Kanina lang kasama namin. Kami sa isang grupo. Hayaan mo na siya. Siguro iniisip niya, mas magaling ka mag-repair ng kotse. Kaya umalis na lang siya. Tungkol kay Cargon, alam naming lahat. Oh, Ate Miao Miao, salamat sa iyo. Nanalo tayo laban kay Neo Gia. Kung hindi, ang aming koponan ay nasa panganib na. Oo nga, Ate Miao Miao. Hindi ko akalain na ganoon ka pala kagaling. Paano? Nanalo ka lang naman sa amin dahil sa pandaraya. Ngayon ay humihiyak ka pa rin. Kung hindi mo kayang matalo, sabihin mo na lang. Huwag ka nang magbintang dito, sa sasakyan mong ito, at sa kakarampot mong kakayahan. Paano ka mananalo kung hindi ka mandaraya? Kung may laban ka, magkaroon tayo ng isa pang laban. Team HMPH, hindi ako makikipaglaban. Natalo ka na sa laban. Ikaw na bata ka, may karapatan ka bang magsalita? Huwag mo siyang pansinin, magdedesisyon na kami. HMPH. Magandang kapatid. Masaya ka ba? Sobrang maaga. Hindi lang naman swerte, na nanalo ng isang laro, sa ganyan lang pala ang kaya ninyo. Pumasok sa pandaigdigang kompetisyon, ay talo pa rin. Walang kailangan na mag-alala ka, mas mabuti pang alagaan mo ang sarili mo. Huwag lang, huwag mong hayaan na. Matalo ka na naman sa pandaigdigang paligsahan. Anong sinabi mo? Ay. Kung ganito ang sinasabi, bakit hindi tayo maglaban muli? Nakapasok na tayo, bakit pa kami makikipagkompetensya sa inyo? Ah, ganun ba? Sige, maglaban tayo ulit, kung manalo kayo. Hindi na ako makikialam. Kayo, mga problema kayo. At saka, ang kumpanya ko, ay ibibigay ko sa inyo. Pero kung matalo ka, matutunaw ang koponan. Huwag mag-alala, sige. Ay, bata, huwag ka nang makialam. Ano bang pinagsasabi mo? Ilan ang karaban? Aari mo bang irepresenta? Ando ng mga chef. Opo, as mabuti kami. Tignan natin. Mag-aral kayo lahat, isang bata, mas malakas ang loob kaysa sa inyo. Kung ganoon na nga, anong driver pa kaya natin? Anong driver pa kaya natin? Bumalik tayo sa booking. Huwag nang maraming usapan. Paano mo gustong makipagkompetensya? Madali lang. Magpadala kayo ng isang driver mula sa Team Rigi, lumabas, at makipagkompetensya kay Neo Gia sa galing. Ano ang ikukumpara sa kanya? Pumunta ako sa kanya para magkompetensya. Sira ka na ba? Neo Gia. Hindi mo man lang siya kinokontrol. Kakaibang tao. Walang pag-asa itong perahan na ito. Sa paligsahan, mga bata na lang ang pwedeng mag-represent. Baka mas mabuting magdesisyon nang magdesisyon na lang. Naniniwala ako sa kanya. Uy, bulag na pusa, nakatagpo ng patay na daga, ginamit ang kakaibang kakayahan ng Diyos ng sasakyan. Tama ba talaga kayo, na naniniwala kayong mga Diyos ng sasakyan? Narito ang legend ng Hone. Magkakaibigan. Sigurado ka ba? Kaya lang siya. Miho ate, ang iyong koponan ay ang iyong pinaghirapan. Huwag kang mag-alala, alam ko na. Hindi siya matatalo, Team Lakeshore. Pero, sige. Naghihintay ako sa iyo. Xiaopang,
Si Liu Jia bago maging disciple ni Ling Fei, pero ang atletang kampayo ng underground sa aming probinsya, hari ng kompetisyon sa mga illegal na karera. Hindi niya maipakita ang kanyang kakayahan, ngunit kapag usisain natin ang teknikal na kasanayan, sa halip ay hindi ito magamit ng maayos. Ngunit kung titingnan natin ang teknikal na kasanayan, tiyakin mo. Kami ay magkakaroon ng 2 linya ng laban ngayong araw. Unang ronda. Tama na lang yan. Nagkasala. Talaga pang kalahatan to. Ito ang paborito ni Liu Jia. Sinabi kong si Ling Fei ay nakakita ng isang palakasan matapos kukunin na siya bilang disipulo. Ate Miao Miao, kung hindi, huwag na tayong sumali. Saan man, ganitong proyekto. Saan man, ganitong proyekto. Ang sasakyan sa buhangin. Wala namang kinalaman sa formal na kompetisyon. Kapag dumating ang pandaigdigang paligsahan, kahit anong gawin, hindi sila umatras. Nandito ako. Hindi tayo matatalo. Dahil nandito ka, mas nag-aalala pa ako sa hangin ng kotse. Wala namang dito, mga hadlang na pwedeng liparin. Gusto nyo bang paano makipagkarera? Anong nangyari sa mga obstructa? Heto naman sila lahat. Saan ang mga obstructa? Nakakalibo ka ba ng mata? Kayo ba talaga iyon? Ano? Hindi pwede. Paano ninyo maaari maging biro ang buhay ng tao? Kung natatakot kayo, pwede naman kayong sumuko. Wala akong pakialam. Oo na, kung hindi kayo kaya, magbigay na lang ninyo ang sasakyan. Baka magkamali ang batang iyon, at muli niyang masira ang buhay ng iba. Seryosohin niyo naman yun. Magalit kayo ba? Sige, makikipagkarera ako sa'yo. Hindi, masyadong delikado. Kung gusto mong magpakabaliw, ikaw na lang. Magpapalam na ako. Hindi ako sasama sa'yo. 20 anyos pa lang ako. Hindi pa ako nabubuhay ng sapat. Pupunta ako. Hindi pwede si Miao Miao. Masyadong delikado ito. Kung may mangyari sa'yo, ano ang mangyayari sa aming convoy? Naniniwala ako kay Xiaopeng. Talagang isang napaka-emosyonal na kalabasa. Mga maliit kang bata, hindi mo ba siya kilala? Sino kaya nang illegitimate anak ng isang hayop na lalaki? Anong sinasabi mo? Ay wag na wag, mga maliit kang bata, nagugutom na akong magbitaw. Hindi ka naman ba kakagat pabalik? Hindi kita pababayaan na masaktan. Ako'y nababahala. Hindi mo alam ang iyong kakayahan. Dahil sinabi mong mayroon tayong hamon. Sige, ikaw ang mauna. Sige. Walang problema, tingnan mo mabuti. HMPH. HMPH, bata, tingnan mo mabuti. Ito ang tunay na karera, mga bagay na dapat laruin. Huwag damilat. Talagang lumipad na. Huwag mag-alala, siya lang naman. Ang lumipad tungo sa isang tao. Maaaring hindi si Xiaopeng kaya, pero kung mabibigyan natin siya ng dapat na pagkakataon, magwawagi kami. Lumipad tayo ng isa. Ganito na talaga ang itsura mo. Walang pakialam. Batang hamak, alam mo ba kung anong sinasabi mo? Sa sarili mo, ang guro ko si Ling Fei, ay nakakapasok lang sa 3 tao. Talagang pinapabayaan mo ang sarili mo. Ikaw na ba ang core god? HMP, team. Anong ibig sabihin yan? Gusto kong mag-fly ng 5 beses. 5 beses. Umaga ka na bang umalis? Hindi ka pa nagsisipilyo. May 5 pa. Di naman bata, pero hindi masyadong maamoy. Di kaya? Sa tingin mo mas magaling ka pa sa master ko. Higit pa ba ang hari ng sasakyan? Ay, paano mo naman nasabi yan? Hindi ba't magkamag-anak sila ng Diyos ng sasakyan? Hindi ba pareho ang apelyido nila? Baka may kaugnayan sila. 5 ang ibinabagsak. Hindi naman ito imposibleng mangyari. Xiaopeng, walang dahilan para magalit ka sa kanila. Kailangan lang natin lumipad. 2 tao lang ang kailangan. Ay naku, Miao Miao. Kaya kung lumipad ng 5, bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Naniniwala pa ako sa iyo. Ha ha ha.
Naniniwala akong makakalipad ka ng 5. Mas mabuti pang maniwala ako na ako'y muling isinilang na Diyos ng sasakyan. Sumali sa koponan ng Yixi. Bata. Alam kong may kakayahan ka, ngunit ito ay formal. Karera ng sasakyan. Hindi lang basta-basta. Salita ang labanan. Saka na nga, saan pa ba ako makakakuha ng 5 tao na sasama sa iyo sa mapanganib na laban? Di ba maraming tao dyan? Ay, ikaw, itong cute mong bata, sasabihin ko sa'yo, ang mga tao ko, hindi makikipaglaro sa'yo ng buhay, kundi, maghanap ka ng iba, o kaya, ilagay mo sa akin ang iyong sasakyanan. Ako na. Ay. Kulang pa ng 4. Pakinggan ninyo, huwag tingnan ako, hindi pa akong mag-asawa, ayoko mamatay. Oy, anong tingin mo sa akin? Xiaopang, lipad ka na. Ang buhay at kamatayan ng koponan ay nakasalalay dito. Wala na tayong paraan ng pag-uwi. Ay naku, kasalanan ito. Miyaw, sasamahan kita. Sasama rin ako. Li Qishui Yuan, sasama rin ako. Ay, aking magandang kapatid. Huwag mong hayaan, maging walang ingat itong batang ito, at masaktan ka. Ikaw, ang iyong sasakyan yan pa rin o akin. Magtiwala ka sa sarili mo na lang. Ulong, Xiaopang, sana makitulog ka. Magandang balita para sa lahat, hindi ko kayo papayagan na mabaylo. Ito, hindi kita paniwalaan para kay Neo Chan lang ako. HMP. Miao Chan, sinasabi mong nakapasok na tayo. Bakit pa natin kailangan pang gawin ito? Xiaoli, kailangan mong maniwala kay Xiaopang. Nandito na ako, kaya't maniwala na lang ako sa kanya. Magpapakasaya tayo, naglalaban tayo. Ngayon, ako si Yun Miao. May utang ako sa inyo. Tama na, huwag nang malungkot, isang saglit lang yan. Oy, sino ba yan? Ito ang tunay na karera. Tumingin kayong lahat. Yung mga ginagawa ninyo, mga bata lang yan. Aba, bakit nagmamadali? Hindi ka naman naniniwala na kaya niyang lumipad sa 5 tao, di ba? Kapag nagkamali siya mamaya, at mabangga silang 5, mas magiging masaya iyon. Ikaw. Tingnan mo, ang taas ng kumpiyansang ito. Hey, bata, kung magtatagumpay ka na makalipad ng 5 tao, babalik ako mamaya at tatawagin kitang lolo. Hindi ko alam anong pinagsasabi ng batang ito sa inyo tungkol sa kanin at sabaw. Kayo naman, naniniwala kayo sa mga sinabi niya kung nagkamali man siya ng kaunti. Ate Miao, pinatay mo ako. Hindi pa ako nakakaranas ng pag-ibig. Shout out. Ibibigay ko na ang buhay ko sa iyo. Sana naman, huwag mo akong biguin. Hindi ko pa nahanap, si Kuya Yunche. Huwag sanang sisihin ng nanay. Baka hindi ko kayang ibigay sa iyo. Nagpatay at naglibing na. Pumutok. Sana kang magpakalma. Mawalan kayong lahat ng buhay. Tren na pwesto. HMM. Paano ito posible? Nakakapasok siya sa 5. Ang guro ko, si Ling Pei. 3 lang ang kaya. Sino ba siya talaga? Bakit ka pa naguguluhan? Xiaopang, nagawa mo na. Hindi ko napansin bago. Galing pala niya talaga. Wow. Sige lang, wala akong problema. Ano pa nga ba ang mangyayari? Masayahin lang talaga ang mga babae. PSK. Natalo na naman kayo. Anong ipinagmamalaki mo? Ito lang pala, lang naman na panalo. May isa pa tayong laro mamaya. Tama. Huwag akalain na panalo ka na isang round, na para bang naka-score na. Sasabihin ko sa'yo, ikaw na batang di pa nakakatanggap ng gatas. Akala mo talaga, na kaya mong manalo sa akin. Pero kayo na, natalo na namin 2 beses. Eh kayo, ano naman kayo? Anong klase kayo? Ay. Kayo na.
Hindi ko sinasabi sa iyo. Ano bang nangyayari? Ikaw ba ay alagad ng hari ng sasakyan? Nalampasan pa ng batang iyon 2 beses. Kaya mo ba talaga? Umuwi ka na. Hindi dahil hindi ko kaya, kundi dahil sa batang yan. Sobrang mapalin lang siya. Anong kalokohan yan? Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka mananalo ngayon, pupunta ka sa ilalim ng lupa, bilang isang ligaw na kaluluwa. Ay, huwag kang mag-alala, Yunzong. Ang ipinangako ko sa iyo, ay tiyak kong tutuperin. Ang kamatayan ay isang laban, na pinakapaborito kong gawin. Dahil sa batang iyon, hindi tatagal ng ilang segundo, magbibigay puso na siya, mas okay na yun. Bata kang paslit, ngayon, ako, ipakikita ko sa iyo, kung ano talaga ang halik ng kamatayan. Wala naman pala ito. Ano ang ikukumpara? Alam ko na kung ano ang ikukumpara niya. Halik ng kamatayan. Ano iyon? Kilalang pangalan, Deathmatch. Ito ay sa arena ng lupa, ang paborito kong laro. Simpleng sabihin, parehong direkta ang dalawang kotse. Ang unang tumigil ay masyado. Ano kung hindi sila parehong tumigil? Hindi ba magkakaroon ng collision? Kung huwag mong sabihin yan. Nagulat ako na pareho mo. Bata pa lang ay mas bata sa gatas na gatas. Marunong ka pang umiyak sa kamatayan. Ngayon, natatakot ka na ba? Natatakot. Ako si Guyon. Sa diksyonaryo ni Pong. Hindi pa pumasok ang salitang takot. Sige, sandali lang ha. Nagupo ka na sa sasakyan. Sana ay maaari pa kang bumuhit ng ganto. Huwag kang mangamba. Huwag kang matakot na maligo sa damit. Oy, Kuya Min. Bakit sobrang pula ng mukha mo? Mainit ba sa'yo? Huwag nang magtalumpati, magkakaroon ba o hindi? Magsisimula na agad. Boss yun, mauna na ako. Embryo. Xiaopeng, kung talagang hindi kaya mamaya, maaga ka na lang huminto. Siyempre, nanalo na sa unang round. Kung matalo sa round na ito, isa pa rin, pinaka-importante ang kaligtasan. Ay, natatakot na ba ang batang ito? Umuwi ka na at uminom ng gatas. Hindi mo ba alam ito? Kahit nakapikit ako, kaya kitang talunin. Si Xiaopeng, mas mabuti pang huwag nang magsuot ng maskara. Una ang kaligtasan. Huwag kang mag-alala, Ate Miao Miao. Narito ang lahat ng alam ko. Sige, siguraduhin maligtas ka. HMN. Ito ang serye ng mga kotse. Kung tama ko po alala, ang record ng kamatayan sa Plasyo ay 10 segundo ba? HMP. Anong problema? Yan ang record na ginawa ko. Pero kung hindi mo kayanin, nang higit sa 10 segundo, maaari kang magpasok ng maaga. Sa totoo lang, matibay talaga itong batang ito. Talaga, hindi siya natatakot sa kamatayan. Wala nang nakikita. Bakit siya naglakas loob na magmaneho ng ganang kabilis? Hindi naman ako basta-basta. Ako ay isang makapangyarihang tao. Hari ng ilalim ng Jiangsheng. Hindi ako matatalo ng isang batang ganito. Miao Miao, magtiwala ka na lang sa kanya. Ngayon ay talagang nakakagulat na siya. Ngayon sa lahat, medyo nag-aalala lang ako. Sa paligsahan na ito, sobrang delikado talaga. Nag-aalala ako na, baka mabilis silang mag-overtake, at hindi nila may preno ang sasakyan. Anong makakalabas? Wala kang kailangan bang mag-alala. Ang proyekto ng Death Kiss ay ang pinakapopular na, sa ilalim ng ilog na labanan. Ito ay pumapatunayan ang kakayahang tumakbo, at ang lakas ng loob. Nakilahok si Liu Jia sa walang katapusang mga paligsahan. Tiyak na walang problema. Pero si Xiaopeng, masyado ka pang bata. 19 na 8. 19 na 8. 5, 4, 3. Sige na, bakit di pa tumatagal ang pagpapabagal? Ang batang ito talagang matyaga. Hindi na ako maglalaro. Hindi ito si Liu Jia. Anong ginagawa niya? Paano naging maliit na mo siya? Sa ganitong layo. Tignan ninyo ng maigi. Nabawasan ba si Liu Jia ng bilis? Parang gano'n ba? Nanalo na tayo. Miao Miao, nanalo na tayo. Huwag mo na masyadong masaya. Ngayon, ang distansya ng dalawang sasakyan ay wala pang 100 metro. Sa bilis ni Xiaopeng ngayon, mahirap huminto. Mukhang may mangyayari. Ano? Xiaopeng, bumilis ka na. Ha. Sa ganitong distansya, hindi pa bumabagal. Ang pagkakatanda nito ng batang syudad, patay na ang batang iyan. Panalo pa rin ako sa laban na ito. Ha. Walang nakuhang puntos sa 8 segundo. Nagising kita kaya akala ko pala may kakayahang talunin mo. Talaga akong pipilitin mong mabuhay. Anak pa pala ng walang alam.
Xiaopang, ano nga ba ang ginagawa mo? Natalo na niya. Mabilis kang magpapahinto. Hehe. Tama na, tama na. Huminto ka na. Hindi pa ako tapos mabuhay. Huminto ka. Pwede na ba akong sumuko? Ha? Liu Jia. Baliw, ikaw. Huwag na lang. Ay Liu Jia, tumakbo na. Ako ay bakit ka tumatakbo? Impressive talaga si Xiaopang. Kaya mo yan. Xiaopang. Ano bang ginagawa mo? Kakausap ko lang sa'yo na magpabagal. Bakit di ka nakinig? Alam mo ba, kung gaano ako kabalisang? Kapag nalaman ko ng Yuncheng, sisisihin ko na lang. Ay nako, hindi ko naman. Naisip ito agad. Isang biglaang desisyon lang, na nagbibiruan sa buhay ko. Ngayon, kailangan ko, tamang-tama kang turuan, para maalala mo ng mabuti. Uy, Liu Jia, nanalo tayo. Tungkol sa kostahan, maaari mo bang sabihin muna, ang mga bagay na mahalaga, babalikan kita mamaya. Ay naku. Hoy. 2 laban. Nanalo tayong lahat. Tanggapin ang pagkatalo. Ibigay mo na ang kumpanya. Hay. Miyaw. Tingnan mo, pamilya tayo lahat. Itong kumpanya, sino ba ang kapamilya mo dito? Ngayon, gusto mong agawin ang aming kupunan. Ngayon na natalo ka, gusto mo nang umatras. Huwag kayong masyadong magalak. Ano mang ibigay ng kumpanya? Ano namang silbi niyan? Sa ganitong klase ng ekipyo nyo, gusto nyo pang manalo sa world stage, at makamit ang posisyon. Bigay. Ha? Ang galing, Mau. Hindi lang namin naisalba ang team. May isa pang kumpanya pa kaya. Kailangan mo muna, iyaman ang sarili mo bago mo ibang taong isipin. Ngayon ka ay tulad ng isang lingling na naglalakad sa ilog. Mahirap ay iyakan ang sarili. Unahin mo muna ang iyong sarili. TSK. Ikaw, hindi ka talaga oddity. Ang hangin ay malayo, huwag mo akong kalilimutan. Yun ang bagay. At ito pa rin nandito sa akin. Ang hangin ay malayo. Ano talaga ang plano mo? Yan ang iniwan ng mga magulang ko. Ang tanging alaala. Alam ko na yun syempre. Pero, dahil nga nagpasya na sila, naiwan sa iyo ang kupunan. Yung bagay na iyon, para sa akin, actually, wala na talang gamit ito. Nais mo ba? Sa gabi ngayon, may tao akong napagdasen. Naghihintay ka. Ikaw. Ay, Ate Miyaw, ano kayang sinabi ninyo? Anong bagay iyan? Noong 6 na taon ang nakalipas, nangyari ang insidente sa mga magulang ko. Nag-iwan sila ng tanging isang relihiyong bagay. Ang tanging bagay na natitira ay ang isang Porsche. Noong mga panahong iyon, habang pinamamahalaan nila ang fleet ng mga sasakyan na ibinigay ko sa kanila. Pero pagkatapos ng insidente sa mga magulang ko, kinuha ito ni Yuan Xiaoyao. Iyan ang sa mga magulang ko, lahat ng pinaghirapan sa buhay. Kailangan kong ibalik ito. Nandito pa si Ate Miyaw at ako. Tutulungan kitang ibalik ito. Oo, nandito rin ako. Iyan ay para kay ang mga gamit ni Ate Miyaw. Siyempre, magkakasama tayo. Ibabalik mo. Tama. Salamat sa kabutihan ng lahat. Ngunit, ito ay sa huli. Pakita ko at si Yuan Xiaoyao. Gusto kong ayusin ito mag-isa. Hay, Miyaw Jia. Huwag ka nang umalis. Makatutulong kami sa'yo. Uminom ka, Xiaopang. Salamat, Miyaw Jia, pero ayoko ng coke. Mas gusto ko ang kape. Dahil sa kape, bahagyang mapait na pakiramdam, ay makakapagpanatili sa isang gising. Xiaopang, paano mo nalaman ang sinabi ng kuya sa Yuncheng? Yun sa akin, yun. Oo. Sabi ng pinsan ko dati. Sa tingin ko, nakakatuwa, kaya isinulat ko ito. Ay oo. Ate Miyaw, yung bagay na iyon, sasamahan kita. Ay nako, si Yuan Xiaoyao na iyon, palaging may mga baluktot na isip, delikado kung mag-isa ka lang. Hindi ako mapakali, ano namang panganib meron, kahit ano pa ang sabihin, kapatid ko pa rin siya. Kahit na may mga hindi pagkakaintindihan kami, hindi rin siya magiging malupit sa akin, na may matinding galit. Tara, inumin mo ito, kape. Ano ang nangyari? Anong problema? Oh. Kapag kinakabahan ako, gusto kong pakinggan ang tunog ng baso na nagkakasalubong. Oh. Kuya Yuncheng. Ay, hindi pwede. Halos sumabay na ako. Kailangan kong ipaalam kay Miyaw na patay na si Yuncheng. Para hindi siya mapahamak.
Uy, nasaan na? Ang pinsan, nasaan siya? Ay, Mio Gia, ngayon hapon, nagpalabas na ng pahayag ang opisyal. Balita tungkol sa pagkamatay ng pinsan ko. Sa tingin ko, kailangan pa rin nating harapin ang katotohanan. Bakit mo nasabi yan? Hindi ba't sinabi mo kanina hapon, na siguradong magiging okay siya? Sa tingin ko, hindi maganda ang pakiramdam mo. Gusto kitang tulungan at aliwin. Ngunit hindi ko akalain, gintong sigurado mo talaga, siya ay buhay. Hindi rin alam ko, paano ipagbigay alam sa iyo. Ngunit tila may pakiramdam ako, Kuya Yuncheng. Tunay na parang malapit sa akin. Ngunit dahil sa ilang dahilan, hindi siya makalabas. Kung iisipin mo ganito, para mapabuti ang pakiramdam mo, ganito na lang ang pag-iisip, ganito na lang ang pag-iisip, hindi mo siya hahanapin. May dahilan kung bakit hindi siya lalabas. Hey, Mio Gia, ikaw palagi, bakit ka nakatingin sa akin? Xiaopang, sabi mo, isa ka lang bata. Bakit ka ganyan magsalita, parang nasa matanda, ay hihihi. Pero, ngayon, kailangan kong magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, maaaring matanggal na ang grupo. Hindi ko rin makukuha ang kumpanya ni Yon Xiaoyang. Ay nako, ang grupo at kumpanya. Anong kahit ano yan? Kailangan natin hindi lang panatilihin ang sasakyan, kundi kailangan din nating kunin ang kumpanya. At kailangan nating panalunan ang champion ng mundo. Magtiwala ka sa akin, Mio. Sisiguraduhin kong kukunin ko na ang champion ng mundo sa motorsport. Gusto kong maging world champion sa pagmamaneho. HMN. Kuya Mio. Oh, wala lang. Tama lang akong naisip. Nung dati ni Kuya Yuncheng, sinabi rin niya ang ganitong salita. Ngunit ngayon, naging totoo na lahat. At hindi ko na siya makikita, ang kwintas na ito. Ito. Noong oras na yan, regalo para kay Mio. Maganda, di ba? Ito ay mula kay Brother Yuncheng, para sa akin. Xiaopang. Wala na si Brother Yuncheng, maaari rin akong. Sa hinaharap, alagaan mong mabuti ang sarili mo, Mio-chan. Mayroon ka bang pinagtatakpan sa akin? Sabihin mo na, anong nangyayari? Walang anuman. Xiaopang, naglalaro ka lang dito mag-isa. May mga bagay pa akong kailangang asikasuhin. Hay nako. Sabihin mo nga, bakit natalo ang laban sa isang bata? Sa ganitong taon ng karera, nagsayang ka lang. Bakit ako naloko ng mata ko? Nakuha ko pa ang ganitong alagad. Talagang pinapahiya mo ako. Hindi ganon. Guro, pakinggan mo ako. Yung bata, may kakaiba siyang katangian. Sige na, sige na. Hindi ba siya mas mahusay pa kay Yuncheng? Guro. Terra. Guro. Hindi ba ito ang estilo ni Yuncheng? Mali ito. Si Yuncheng ay malinaw na natalo ko. Ay, anong pangalan ng batang ito? Yunpeng, di ba? Tama. Talagang narinig ko silang nagsasabi. Walang pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Ay check mo ng maigi. Sino ba ang batang ito? Alamin mo ng mabuti. Wala akong pakialam kung saan ka sumulpot. Basta't ikaw ay mangwawasak sa aking plano, kahit na ikaw si Yuncheng, na muling nabuhay. Gagawin kong mamatay ka ulit. Ate Mio. Ito. Xiaopang, paano ka nandito? Nasaan si Ate Mio? Bakit kayong dalawa lang? Saan siya pumunta? Narinig ko may lakad siya. Babalik din naman siya mamaya, umalis lang. Sa totoo lang, saan pumunta si Mio? Xiaopang at Yun Xiaoyao, gamit ang damit ni General Yun. Binabantaan si Mio. Pumunta siya sa Black Sea. Si Miss Mio ay umalis ng lihim. Anupat siya lang. Ano? Ay, Xiaopang. Saan ang sasakyan? Naglalayag ba ang mga sasakyan? Kahapon lang akong tumakbo. Kinuha lahat ng sasakyan para sa pagsusulit. Wala na siyang natitira. Nakuha ni Mio. Ay nako, Mio. Bakit ka ganyan katanga? Kung may mangyari sa'yo, ako. May isa pa akong sasakyan.
Kung hindi ka naman tutol. Tutol sa ano? Kalimutan mo na ang sasakyan. Tara na. Ha? Tara na. Tara na. Ha? Sabi mo, matagal ka na sa aming grupo. Bakit wala kang natutunan? Na kahit anong magandang panlasa, wala ka talagang natutunan. Sumakay lang sa sasaksyang ito. Anong nangyari sa sasakyan? Bakit ka nakikialam? Gamitin mo ang langis nyo. Kung hindi dahil sa sasakyan ko, hindi tayo makakapunta rito. Huwag nang makipag-usap ng walang kabuluhan. Si Miao Miao ay hindi pa sigurado ang buhay o kamatayan. Kayo pa rin dito nag-keep-joke. Wang Ming, bilisan mo at lampasan siya. Sige, Master Xiaopang. Wang Ming, dahan-dahan ka lang. Ate Miao Miao. Ate Miao Miao. Ate Miao Miao. Ate Miao Miao. Miao Miao. Gumising ka na. Gumising ka na. Sister Miao Miao. Kumusta na ang kalagayan ng nurse ngayon? Talaga bang may masamang nangyari kay Sister Miao Miao? Nakaranas ang pasyente ng isang malubhang aksidente sa sasakyan. Ngayon ay sobra siyang nawawalan ng dugo at hindi pa rin ginaisem. Kailangan itong dalhin kaagad. Emergency ng ospital. Pakiusap ninyo, huwag ninyong ipagpabigat ang paggamot. Ate Miao Miao. Ano ka ng bobo talaga? Ate Miao Miao. Tignan ninyo kung sino ang gumawa nito. Alamin mo na, pare Pao, huwag kang mag-alala. Ate Miao Miao. Ang mabuting tao ay may mapagmahal na Diyos. Walang mangyayari. Yu. Ito ay para kumuha ng katawan. Isang batang babae, nais makipagsabayan sa aming boss sa kamatayan. Sa demolition race, hindi alam ang panganib. Mabuti na lang at malakas ang kanyang buhay. Kung hindi, sigurado ako, hindi niyo siya makikita. Ikaw ang gumawa nito. Kakaalis lang ng isang babae, ngayon ay may isang maliit na bata, tulungan mo siyang makahanap ng lugar. Ganitong klaseng tao, ay di naman karapat dapat na ako ay makialam. Kahit paano, si Miao Miao, ay kapatid mo pa rin. Bakit ka naman ganyan sa kanya? Anong ginagawa mo, ate? Wala akong ganyan. Ganito ang kapatid niya. Mamatay man, gusto ko pa rin mag-higanti. Kailangan mo rin siyang tingnan, kung papayag siya. Sakto lang. Wala pa akong kasiyahan. Isang-isa pang patayin. Hindi naman masama. Hindi ko siya maaasahan. Siya ang nakatatandang kapatid ni Liu Jia, at isa ring disipulo ni Lin Fei. Si Zhao Tiancheng ay kilala bilang Diyos ng kamatayan sa sasakyan. Sa nakaraang 10 taon, sino man ang nakipagkumpetensya sa kanya, sa Death Car Race, papatay o masasaktan. Wala akong pakialam kung sino siya, basta siya ang hari. Kung haharapin si Miao Miao, ipapaghiganti ko sa dugo. Ay naku, ay naku, ay naku, ay naku. Maliit na bata, huwag kang matakot mamaya. Umuwi ka at tawagin si mama. Ha ha ha. Bawasan ng Saturday, makikipagkarera ka ba o hindi? At ang kamatayan ng Diyos ng kotse. Ngayon, gagamitin ko ang sasakyan na ito, para makipagkarera sa iyo. Huwag maging kampante. Bakit? Isang maliit na bata, ang nakatakot sa iyo. Maliit na bata, yung sirang sasakyan na yun, mukhang sobra kang uminom ng gatas. At naging tanga ka na. Kahit na dumating ang Diyos ng sasakyan, hindi niya ako matatalo gamit ito, boss. Baka nga itong batang ito, ay talagang Diyos ng sasakyan. Kung siya ang Diyos ng sasakyan, kaya ako ang ninuno ng Diyos ng sasakyan. Ha ha ha. Xiaopang, alam ko, magaling ka. Ngunit ito ay isang nakamamatay na demolition derby, na maaaring pumatay. Huwag na tayong makipagtalo sa kanya. Mas mabuting puntahan muna si Miao Miao. Hindi pwede. Kailangan kong mag-higanti para kay Miao Miao. Sige, hayaan mo lang si Xiaopang na lang. Marami na siyang naituwid na milagro. Naniniwala ako sa kanya. Xiaopang, kailangan mong pumayag sa akin. Importante ang kaligtasan. Kung may mangyari sa'yo, paano ko sasabihin kay Miao Miao? Wala nang paligoy-ligoy. Iwanan ang mga huling salita, pag-usapan na lang mamaya. Bata ka lang. Huwag mong sabihin inaapi kita. Itong sasakyan ay ang pinakamababa sa garahe ko. Gagamitin ko ito para makipaghamok sa'yo. Kung hindi, palitan mo na lang ng ibang sasakyan. Bakit ka natakot? Natakot na. Uwi ka na lang bahay para kumain ng gatas. Ha ha ha. Kung gusto mong mamatay sa sarili mong kagustuhan, huwag mo na akong sisingilin mamaya. Sa kotse mong pangit, paparamihin kita mamaya, kagaya ng babaeng iyon. Taas baba, paalang ang lakad. Sige, suriin ang kondisyon ng kanilang sasakyan.
Walang problema, boss. Sana'y tulungan ng Diyos. Huwag sana itong magka-problema. Mga babae, talaga namang mahilig magpapansin. Hindi pa nga nagsisimula mag-ayos ng sasakyan. Bakit ka ba mag-alala? Ikaw na muna. Ako na muna. Ako na muna. Magpapainit muna tayo. Bata ka pa. Panoorin mo ng mabuti. Naglaro ako, noong panahon ng paglalakad ng competition ng sasakyan. Buntot pa lang kita. Sobrang galing ng boss natin. Agad niyang inabot ang sistemang susi ng sasakyan. Tignan mo ang mga bata-bata na ito. Napakatakot mo siguro eh. Ha ha ha. Si Xiaopeng. Ang kariktang pangalan ni Zhao Tiancheng bilang kampyon ng sasakyan. Talaga hindi lang paborito. Ang sistema ng susi ay nakaapekto sa buong balanse ng sasakyan. Lalo na para sa katulad ng underground car park racetrack. Halos kailangan talaga ito. Diretso siyang nag-alis pagdating niya. Sa laban na ito ngayon, medyo delikado na. Walang problema. Ang suspension system para sa mga top driver. Hindi naman ito ang pinakamahalaga. Bata ka talaga. Bakit tumigil ka na? Natakot siguro. Kakaunting lang naman ang binay-stay. Akala ko mas malala pa. Tumingin ka lang. Bakit ka tumatawa, boss? Ngumingiti ako dahil ang bobo nitong bata nata. Kahit na anong basura pa ang sasakyan ko, basura pa rin. Profesional na karerang pang racing. Yung suspension nito. At ang makina, lahat yan. Hindi kayang tapatan nitong silang sasakyan niya. Kahit alisin mo ang mga hangin ito, ako pa rin kaya mag-drive. Pero siya hindi na. Ang sasakyan ni Xiaopeng, kaya't mas mabuti pang tawagin itong entry level. Isang komportableng sasakyan lamang. Kaya't hindi gaanong matatag. Kung walang shock engravings, hindi magiging matibay. Ngayon, tinanggal niya ang suspension. Sa ganitong kalagayan, mas lalaki ang hirap. Baka mapahamak pa. Ano? Ganito lang ba? Kumuha ng ganitong profesional na sasakyan. Lumabas. Maaari lang alisin ang suspension. Nakikita ko na ito. Pangalan mo bilang Diyos ng kamatayan. Ay pinalalabas mo lang na biro, di ba? Anong sinasabi mo? Ang boss natin tuwing taon ay sumasali sa labanan ng pagkawasak ng kotse. Mas madalas pa sa pag-inom mo ng gatas. Bata ka lang, maganda ka. Sana'y nakaplano pa ako. Dahan-daang makipaglaro sa'yo. Pero kung gustong-gusto mong mamatay, hayaan kitang makita kung paano nag-umpisa ang pangalan ko. Xiaopeng, siguro mas mabuting huwag na lang. Tingnan mo, binubuo na naman niya. Ang daming piraso. Ayos lang yan. Nakikita niya ang mga piraso. Medyo nakakatakot, pero sa totoo lang, mga piraso lang na walang kwenta. Tama. Ngayon, tinatanggal niya ay ang sistema ng transmisyon at lakas na bahagi nito sa mga profesional na paligsahan. Mukhang mahalaga ang mga bagay na ito. Ngayon, sa halip, wala nang gaanong silbi. Ganun pala yun. Akala ko kung gaano ka-astig. Ganun pala, puro papel na tigre. Buisit na babae, ano bang alam mo? Huwag kang mag-imbento. Boss, nag-iingat ito ng lakas, para hindi kayo matakot. Pakiusap, takutin niyo kami. Yung titulong na Diyos ng kotseng patay ni Zhao Tiancheng. Hindi yan binili ng pera. Siguro yan. Ganito lang, ganito lang. Kaya ko rin, ha? Yung batang yun, huwag kang magyabang. Tumingin ng maayos. Oy, oy, oy. Natatakot ako, natatakot ako, natatakot talaga. Tapos na. Huwag siyang iinisin. Kailangan kong aminin na ang titulong Diyos ng kamatayan, talagang may talento siya. Walang anuman, maniwala ka sa akin. Tinanggal ko na ang brake pads. Lahat ay inalis ko. Anong ipapantapat mo sa akin? Gusto mo pa bang tumawag? Napakatakot nito ha. Kung hindi na kayo tutulungan, mag-acknowledge na lang ng dapitin nyo. Alamin nyo na. Hanggang sa inyong inalis na ang disc ng brake, kung sana ay magpapabuti pa lang kayo ng sistema ng brake ninyo para kontrolin ninyo ang sasakyan. Mataas ang mga pangangailangan. Anong gagawin ni Xiaopeng? Huwag mag-alala, maniwala ka lang sa akin.
Bakit ang batang ito ang hiling magpasiklab? Nagsimula na rin siyang magbukas ng brake pads. Ano ba ang ikatatakot mo? Ako ang tunay na kampiyon sa kamatayan. Kahit isang bata lang, di pa rin ako mapapantayan. Kaka-start pa lang ang masaya. Ay, pwede na ba o hindi? Sinasabi mo dati sa akin, napakaraming kwento, ngayon ay takot ka na, natatakot ka lang, ha? Anong alam mo? Ako ay isang dakilang driver, paano ko siya maaaring masaktan? Ang mga pangako kong gawin, sapat na ang tiyaga upang gawin ito, magtiis ka lang, at tingnan lamang. Bata, akala ko baguhan ka lang. Ganito nga, dahan-daang tanggalin natin ang kotse, wala nang kwenta pa. May lakas loob ka bang maglaro ng malaki? May lakas loob ako, ano pa ba? Tanggalin natin lahat ng istruktura sa kotse. Isa lang ang direksyon, pagsisilip, at gas. Pwede ba talaga i-play ito? Anong ginagawa mo? Beitang, wala ka ng buhay. Tama yan, bata ka pa. Pwede ba talaga i-play ito? Huwag mong pansinin siya. Xiaopang, si Zhao Tiancheng ay baliw na. Kung susundin mo ang sinasabi niya, gagawin mo ito, kahit na may kaunting pagkakamali. Sa pagmamaneho, maaaring magdulot ito ng panganib sa buhay. Walang anuman, kaya kung gawin ito, ha. Magandang. Nararamdaman ko talaga ang tamang lakas mo. Kuha ng sasakyan. Sige. Ang pinakamataas na leader ay magpapakilos na talaga. Tama. Ang huling pagkakataon natin kung ganyan ang ginawa ng aming pinakamataas na leader. Tama pa yan noong nakaraang taon. Ang batang iyon noon, kayang-kaya lang ng kanyang sasakyan. Ngunit lumabas ito sa ibabaw ng circuit. Nawasak ang sasakyan at namatay ang tao. Pwede ba talaga si Xiaopang? Tapos na ba yan? Anong sinabi mo? Hindi pa ito sapat na malaki. Bakit hindi? Alisin na rin ang stabilization system. Ano? Bata ka pa. Alam mo ba, kung ano ang sinasabi mo, tatanggal lang ng suspension. Kung aalisin pa ang matatag na sistema, hindi na talaga makakagalaw ang sasakyan. Bakit? Natatakot ka na. Kung natatakot ka, sumuko ka na lang. Sige. Bata, sana hindi ka magsisi. Talagang aalisin ni boss. Tanggalin. Wang Ming, itong sistema ng katatagan, talaga bang mahalaga? Kakakita ko lang kanina, habang binabali nila ang katawan ng sasakyan. Ganon din sila kabahala, mahalaga talaga. Ang sistema ng stability ay tumutulong sa matatag na pagpapatakbo ng sasakyan. Pagkatapos alisin ang suspensyon, ang stability system, ang siyang nagsisiguro na makatakbo ng maayos ang sasakyan. At sa huli, nagsisiguro, kapag tinanggal na ito, kung sakaling ituloy ang pagtakbo, kailangan na lang talaga ng driver, para kontrolin ito, yung control sa driver. Napakataas ng hinihingi. Mali. Sa pagkakaalam ko, walang driver na makakontrol, yung Xiaopang. Hindi ba ito napakadelikado? Mukhang nasugatan si Miao Jia. Talagang nagalit si Xiaopang. Nabaliw ka na. Pati preno tinanggal mo. Bakit? Natatakot ka na. Natatakot. Hindi ako naniniwala. Tinanggal mo ang preno, at ang sistema ng katatagan. Bakit pagagana ang sasakyan mo? Ano kung magmaneho ako? Bata ka pa. Kung kaya mong paandarin ang sasakyan na ito, hindi pa rin makakasalubong ng pader. Suko na ako. Kneeling down at tatawagin kang lolo. Wala akong ganito. Hindi mapaggalang na ako. Huwag kang masyadong mapanlait dito. Kung hindi ka makalaban, sumuko ka na agad. Xiaopang, wala kang ilaw dito. Maingay ang paligid. Ngunit halos lahat na, ang sistema ng kotse, ay inalis na. Ang tanging natitira lang, ay ang katawan ng kotse. Wala akong problema, alam ko kung ano ang ginagawa ko. Kailangan kong mag-higanti, para kay Mio ngayon. Ay, kaya niya bang gawin ito? Aaminin kong kanina. Talagang namulog ako, sa batang ito. Pero, itong sirang sasakyan, sobrang gulo na. Siya ang guro ko, si Corkin Ling Fei ay dumating. Hindi rin makakagalaw, lalo na siya. Ayos lang yan, mas mabuti pang mamatay siya sa karera, pati nang walang buhay siya. Huwag na lang maghintay. Siyempre na may ganitong sasakyan, tiyak na mangyayari ang problema. Wala pang kasyap at sistema ng pambubunsod. Wala. Anuman driver, hindi makakapag-drive. Sarili mo ang bawian mo, kuya. Siguradong kaya ni Xiaopang. PSA, hayaan mo na siyang mamatay ng ganyan. Sobrang mura para sa kanya. Xiaopang, dahan-dahan ka.
Mahalaga ang buhay mo. Haha, ano nga bang sinabi ko? Itong batang ito, akala niya talaga ay siya na ang pinakamagaling sa pagmamaneho. Yung sasakyang hindi ko kayang imaneho, kayang-kaya niyang imaneho. Saktong-sakto lang. Si Yun Miao Miao ay nawalan ng malay. Ito si Guyun Pong. Mamamatay na ako. Kayo na lang ang natira sa grupo. Yung mga basura na driver. Anong laban ang kaya ninyong ibigay sa akin? Sino ang nagsabing walang preno, kaya hindi makakaandar? K-pop. Paano mangyayari yun? Nanalo tayo. Xiaopeng. Ang galing mo, Xiaopeng. Nanalo tayo. Sobrang galing mo talaga. Kayo ang natalo. Hindi pwedeng mangyari. Kahit ang brake at stability system, wala pa rin. Paano mo, nakakapagana ang sasakyan na ito? Saan ka ba talaga? Natalo niyo ba? Natalo ako. Anong maaari pang sabihin? Ikaw ay namamahay sa sasakyan. Ganito kang walang kahalagahan tulad ni Liu Jia. Basura. Huwag mo akong tanggihan. Ikaw ay gustong umalis bago tapusin ang bagay. Ay, ano ang inyong plano? Maglakas loob kayang gumamit ng maduduming paraan para sirain si Mamaw. Ako na ang magbabayad sa kanya ngayon. Ano? Gising na si Ate Miao Miao. Oh, mabuti. Alam ko na, babalik na kami agad. Ang ganda, gising na si Ate Miao Miao. Sabi ng doktor, wala namang seryosong problema. Magpahinga ng 2 araw, ayos na iyon. Totoo. HMM. Ibigay mo na. Bansa. Ibigay ano? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bawasan ang mga walang kwentang salita. Ibigay mo si Miao Miao. Yung motor na iniwan ng magulang mo. Ibigay mo na. Masakit. Sige na. Ibibigay ko na sa inyo. Tapos na ba? Yung motor. Narito na sa inyo. Pasilidad ng kotseng pangalagaan. Huling silid ng pagkukumpuni. Sa toolbox. Nandito sa pasilidad ng kotseng pangalagaan. Ay naku, tumawag ka na at magpatulong. Oh. Hanapin mo, sa huling silid ng pagkukumpuni, sa toolbox, kung may makina. Nahanap na, nasa atin talaga ang tanggulan ng hangin. Itong yung Xiaoyao, talagang mapandin lang ah. Ay naku, sige, pumunta na tayo sa ospital. Makipagkita tayo kay Ate Miao Miao. Naghihintay sila sa atin. Oo. Tara na. Bakit ikaw? Ate, ang tagal na natin hindi nagkita. Talagang hindi ka nawawala. Miao Miao, ate. Miao Miao, ate. Kamusta ka? Sino ang pasyente sa silid na ito? Sinasabi niyo bang yung babae? Kinuha na siya ng ibang tao. Kinuha na. Kakatapos lang naming dumating ah. Eh di hindi ko alam. Xiaopeng, huwag kang mag-alala. Miao Miao Jia, siguradong kinuha siya ng iba pang tao ng convoy ng maaga. Tatanungin ko muna ah. Miao Miao. Ate, sabihin mo nga, bakit ka nag-iisa na nakahiga dito sa sirang ospital? Bakit ka pa naguguluhan? Agad mong dalhin ang ate ko, ang aking pribadong ospital. Magandang pagpahinga. Anong ginagawa mo? Ilagay mo ako. Ilagay mo ako. Hindi na. Alam ko kung saan siya. Magalit na magalit. Oo. Ling A. Ikaw talaga. Anong nangyari sa Cloud City? Nais mong malaman ba yun? Kumain mo ngayon at sasabihin ko sa iyo. Maganda kang sumunod sa iyong salita. Kayo talaga. Pareho siyang cute. Anong ibig sabihin nito?
Dalhin mo siya sa akin. Walang buhay ko dito. Walang sino man ang pinapayagang umalis siya. Tama nga. Linisin mo ito ng mabuti Meow meow. Meow meow. Nasaan ka? Umalis na. Dumating na ang aming bisita. Xiaopang, ito ba hindi ang club ng king ng sasakyan? Wamba, bakit nandito si Meow Meow Jia? Nagkamali ka ba? Siya ang nagdala kay Meow Meow Jia. Pasok tayo. Ay, sino ang batang ito? Ling Fei. Bakit ka pa nakatitig dyan? Hindi mo ba nakita ang bisita? Naghihintay na sila ng matagal. Papasukin mo na sila. Pasok na. Hindi pa ako adulto. Hindi ako makainom ng alak. Ang galing. Talagang ang galing. Guru Du, naglalaro ka ng role-playing. Nakapagpaadik ka sa akin. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi mo. Huwag kang magbubulag-bulagan. Saan mo pinagdala si Mio Mio? Anong ginagawa mong gusto lumaban? Narito ba talaga si Ling Fei? Hindi ba siya si Gu Yuncheng, ang Diyos ng sasakyan? Siya ba ang kuya ni Xiaopang? Aking mabuting kapatid. Mukhang hindi pa alam ng mga taong ito kung ano ang iyong tunay na pagkatao. Tutulungan kitang ipakilala. Bigla na lang lumabas, isang bata. At sinabing siya ay pinsan ni Gu Yuncheng. At naniwala kayo, tanga talaga kayo. Sasabihin ko sa inyo dalawa, kung hindi ako kasama ngayon, hindi niyo malalaman hanggang ngayon. Kailangan niya. Narito na. Siya ang Pinoy nila, kasintahan ng leader ng grupo ng sasakyan. Gu Yuncheng. Diyos ng sasakyan. Imposible, gaano pa kabata itong si Xiaopang? Gaano nakatanda ang Diyos ng sasakyan? Paano mangyayari yun? Iisa lang sila. Kaya dapat mo siyang tanungin. Ikaw na lang magsalita. Hindi ba sapat na patay na lang tayo? Bakit kailangan pa nating maging bata? Basta't laban sa akin. Sobra na siyang ginawa ito, Ling Fei. Ipinaubos mo na ako sa kamatayan. Hindi pa yata sapat. Iligtas mo agad si Miao Miao. Xiaopang. Paano kaya posibleng mangyari ito? Ang aking idolo ay nasa tabi ko. Ako pa niyang sinamba. Sige, tamaan mo na ako. Hindi ba't nagiging panaginip lang ito? Tama pala, hindi ako nag-dream. Pasensya naman, ganito talaga ang kwento ng novel. Masarap sana kung makakaranas ako nito. Ang mukha niya. At ang proporsyon ng katawan niya. Talaga kang Diyos ng motorsport. Ikaw ay nilikha para sa motorsport. Tama ang sinabi mo. Sobra na. Ngayon, di natin alam kung paano siya. May pananampalat ka pa rito maglaro. Huwag na kang maglaro. Maghintay tayo para kay Pipoy. Diyos ng sasakyan. Magagalit na ako. Sige na. Tapos na ba ang gulo? Tama na ang gulo. Mag-usap tayo tungkol sa bagay na importante. Nasaan si Miao? Bago mapanatili ang kaligtasan ni Miao. Hindi ako papayag na gawin ang kahit ano. Hindi kita kakausapin. SSSSH. Xiaopang. Miao. Huwag kang mag-alala sa akin. Umalis ka na. Si Ling Fei gusto lang. Gamitin ako para takutin ka. Miao. Kumusta? Buhay pa rin ang tao, malakas at masigla. Pwede na tayong mag-usap, di ba? Ling Fei, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto kitang mawala ng tuluyan, sa abot ng aking makakaya. Ling Fei, baliw ka na. Illegal kang nakakulong. Ako'y baliw na. Sa lakas at pinagmulan, anong hindi ko kasing lakas niya? Bakit siya ay pwedeng maging mataas na Diyos ng sasakyan, at ako'y dapat lang na maging hari ng sasakyan? Bakit kapag may ibang tao na nabanggit? Ako, si Ling Fei. Ayoko lang mapahiya, gusto kong makipagkompetensya sa'yo ulit, maglaban tayo ulit, kung talo ka, ipapalaya mo si Miao Miao. Gosh Shen, huwag mong papayagan siyang pumayag. Sa bagay na yan, mas maganda kung mag-report na lang tayo sa pulis. Tama yan, illegal ang mga ginagawa niya. Basta't dumating ang pulis, syempre. Uy! Nakita mo ba? Nanghihila ko kay Aling Sis ng bigla. Siya'y umiiyak na sobrang galit. Ano kung hindi siya sumigaw? Paano ka makakumpara? Oo. Talaga siyang sikat bilang driver. Sige, sa libringan kita matutulungan.
Lumakad. Kuya Yuncheng. Naniniwala ako sa'yo. Siguradong makakamit mo ang Grand Slam. Hintayin kitang pakasal sa'yo. Ginoo ng sasakyan. Dito sila ang kanilang teritoryo. Mayroon kang balita dito. Oo. Ngunit ito ang tanging paraan na makakaligtas kay Miao Miao. Kahit na ang masakeren kami, dapat mo siyang tulungan. Ay. Ang pinuno ay handa na. Simulan na. Hayaan mong makita, ang dating Diyos ng sasakyan, naging isang maliit na bata. Ilang porsyento pa ang lakas. Ginoo, Diyos ng sasakyan. Ngayon, ang aming koponan, ay walang kahit isang sasakyan. Talagang walang paraan para makipagkumpitensya. Yung huli kong na-modify na sasakyan, nandyan pa ba? Yung sasakyan na yun, ay hindi na kailangan ng pag-aayos. Kaya ay natitirang pa rin. Ngunit, Blue Kaishan, sigurado ka bang gagamitin mo ang sasakyan na iyon? Matapos ang huling karera, halos hindi na maintindihan ito. Mas mabigat ng panganib ito para sa karera. Wala kang kailangan mag-alala. Ako ang nagbago nito sa sarili ko. Alam ko na ang lahat. Anong pinaplano mong gawin? Halos makatulog na ako. Ngayon na magsisimula na tayo. Kuya, nagkakamali ka ba? Hindi ka pa nga makapag-race. Ikaw ba to ang pipilitin na labanan ko? Paborito mo bang ipaglaban ako? Nararamdaman mo ba na may problema ka sa ulo? Huwag kang magbubulag-bulagan. Kaya ba talaga tayo kumampi? Kung hindi natin pipiliin na kumpitin, ilalabas namin si Sis. Miri, kumpitin. Siyempre, kumpara. Kuya, anong ipinagmamalaki mo sa sasakyan mo na ito? Hindi mo ba matutulungan i-drive bago magkabalisa? Ano kaya kung magkakasuhan ka muna ako? Tinitingnan ko dahil sa nakaraan, bilang mga magkakapatid sa sining. Ihihiram ko sa iyo ang isang sasakyan. Kung bibigang pag-uusapan, nalabanan. Matagal ka ng Diyos ng mga sasakyan. Walang takot sa kamatayan. Hindi maganda. May ginawang kalokohan sa sasakyang ito. Anong nangyari? Lu Shensheng, may tao na nagmanipula sa sasakyan, nawalan ng preno. Kapag pinalakasan ang takbo, hindi na makaka-brake. Hindi dapat mangyari ito. Walang knock-touch ng kotse na ito. Kundi, narito na ang maraming taon. Ikaw pa rin pala, gumagamit lang ng mga lihim na pamamaraan. Ano kaya ang baon ang lumabas ka? Hindi mo ba kaya gamitin ang kotse na ito? Sabihin mo nga, isang ganap na Diyos ng sasakyan. Ngayon kahit sasakyan wala ka, talaga namang walang kwenta ka. Ano ang gagawin natin kung walang karera? Hindi ba talo tayo? Huwag kang mag-alala, may plano ako. Si Shi Jian, huwag mo banggitin na mag-iisip ka ng pagkakatotohanan. Pahiram ka sa akin. Huwag na nating labanan ang bagay na ito. Ay lalaya ko rin ang inang kagiyak mo. Ling Pei. Ngayon ay nagpapahiwatig kang laban sa akin. Hindi ba para, sa susunod na laban, sinasabi ko sa iyo, hindi mo talaga kaya ang champion. Tahimik ka. Kung hindi dahil sa iyo, ay malamang na ako ay isang sampayo ng sasakyan. Matagal na akong magaling magmaneho. Ako ang may 5 sunod-sunod na World Championships. Yung mga teknik mo, matagal nang nadiskubre ng iba, di ba? Sasabihin ko sa'yo, kung gusto mong manalo ng kampyonato, uwi ka na at mag-practice pa. Sa loob ng ilang dekada, balik ka rito. Tatawag kitang kapatid na mas senior. Ikaw, mayabang ka pa. Sinasabi ko sa'yo, ano ka ba talagang bagay? Bukas, malalaman mo. Ang mga ipinagmamalaki mo, nakasanayan sa pagmamaneho, ay basura lang. Tama bang makipagtagisan ka sa akin? Mag-bet tayo. Oo. Kung panalo ako, kailangang tanggapin mo sa harap ng lahat na nasa likod kita, at mag-kneel ka, at humingi ng paumanhin sa akin. Ano kung panalo ka? Ibigay mo na si Miao Miao, ng buo at walang sira. Huwag kang mag-alala. Di ka mananalo. Abangan na lang natin, kuya. Yohado Tiyuhin,
Bakit mo siya pinayagan? Si Ling Fei ay may buong bansa, ang pinakamahusay na sasakyan, at ang pinakamahusay na tekniko. Ito ang sasakyan ng aming koponan. At kapag ikinumpara natin ito sa kanya, walang kabuluhan talaga. Gus, ang Diyos ng sasakyan. Alam namin na galing ka, ngunit ngayon, ikaw, naging bata na rin. Hindi talaga madali ang kontrolin. At saka, itong dalawang sasakyan, malaki ang agwat. Paano tayo mananalo sa kanila? Ay, hindi ko ba sinabi sa inyo, na alam ko na, sa puso ko. Babalik tayo mamaya, kayo na ang maghanda para sa laban. Oh, tama nga, huwag kayong maghanda ng sasakyan. Ano bang gagawin natin? Ginoong Gu, sabihin mo sa amin, please. Sige, kami rin, kaibigan ni Miao Miao. Gusto rin naming tumulong. Tama nga, kung hindi mo kami, bibigyan ng paliwanag. Hindi ako makatulong, ngayong gabi, HMM. Sige, kayo naman. Sandali lang, sama ninyo ako sa garahe. Pero pagkatapos nito, babalik na kami para maghanda para sa race. Oo, sige, ayos. Sige na. Ginoong driver, sabi mo, gaano pa kalayo ang lugar na ito? Ilang minuto na lang ba? Huwag naman sana. Dinadala mo ako sa ganitong lugar. May balak ka bang gawin sa akin? Sinasabi ko sa'yo, kahit na ikaw ay isang driver na magaling, pero ang ganitong bagay, ay talagang nakasalalay sa pagnanais ng bawat isa. Kung manggahas kang hawakan ako, hahanapin ko si Ate Miao Miao para magreklamo. Haha. Mukhang kakaiba ang iyong isip. Medyo bago ba ito sa iyo? Oy, Ginoong Gucci, huwag mo siyang pansinin. Ganyan lang siya. Hindi maganda dito para sa kanya. Ay naku, nais ko lang na pasiglangin ang sitwasyon. Sige na, tumigil ka na. Narito na tayo. Wow, wow. Ha. Wow. Wow. Ling Fei, I prepared this specially for you. 8 grand gift. Just look forward to it. Ay. Kumusta? Dumating na ba si Hugo? Wala pa. Huwag ka masyadong mag-alala, may 2 pang oras bago magsimula ang laban. May 2 pang oras. Ay nako, hindi ba ako mag-aalala? Sino ba ang nakakaalam? Ate Miao Miao, kumusta na kaya siya doon? Magkakataon ba nilang siya ay mapapalo? Tita, ang iyong sinabi ng salita, 4 na ulit mong binabanggit ngayong araw. Kahit gaano ka walang pag-asa si Ling Fei, hindi niya sana mapapalo si Miao Miao. Tama ba? Okay na, huwag kang maglibot sa harap ko. Nag-aalala lang ako. Anong pakialam mo sa pag-aalala? Hindi ka naman sasali. Isang koponan. Kailangan ng hindi bababa sa 2 racer. Kaya sa koponan natin, bukod kay Gu Sheshen, ako na lang ang natira. Ang akin ang mag-alala. Tama lang. Kaya lang natin noon alamin yon. Napakatakot mo. Halos umuol ka na. Sana hindi kita isinilang. Bilang ang pinakamahusay sa sasakyan sa koponan. Sinabi ko na nga, hindi iyon aksidente kaya. Oo, isang hindi inaasahan. Anong hindi inaasahan? Oo, ang Diyos ng sasakyan, dating ka na. Wala lang, langit lang talaga yon. May ako dito, magnormal ka lang ng gawain. Ngayon talaga, itiyakin ko. Mapanalunan ko ang kampyonat para mailigtas si Miao Miao. Ha, tama, yung form ng team sa pagpasok, na-submit mo na ba? Ha, Team Miao, halos nakalimutan ko na. Magpunta na ako ngayon. Ang map ng kasalukuyang laban, parehong regular pa rin ito. Batid mo naman ang iyong kakayahan. Walang pagkakamali, walang problema. Hindi na magan. Ano ang nangyari sa iyo? Ano ang nangyari sa iyo? Bakit ka ganyan? Nagpadala ng registration form, na napagod ka ng ganyan. Hindi. May problema ang sasakyan natin. Anong problema? Anong nangyari? Anong problema sa sasakyan? Sige, sabihin mo. Sabi ng komite ng kaganapan, ang ating sasakyan ay hindi pumasa sa pre-race na pagsusuri. Ibig sabihin ay wala tayong sasakyan sa karera mamaya. Paano mangyari yun? Kahapon, hindi ba't dinala na ang sasakyan para sa pagpapasuri? Siguradong si Ling Fei ang may gawa nito. Ano? Ling Shui, may ganito ba kalakas ang energy niya? Yung laban ngayon ay pabor ng Flying Dragon Group na grupo ni Ling sa likod niya. Gusto niyang ibalik ang ating karera sa isang saglit lang. Sabay lang ito. Ay naku, itong batang ito. Alam ko lang gawin, yung mga mabababang paraan. Hahanapin ko siya. Anong gagawin? Gusto mo pa bang mag-competition? Ginoo ng sasakyan. Ngayon, wala na tayong sasakyan. Pampublikong paligsahan. Hindi ba? Dapat umasa sa ginoo ng sasakyan. Na mag-isa ka lang. Gusto ni Ling Fei na makita na tayo'y naguguluhan.
Naniniwala ka ba? Ngayon, pumunta ka na doon sa kanya. Maaari niyang magamit agad ang butas sa mga patakaran para ipatigil ka. Kung ganun, walang patas sa laban na ito. Katarungan. Ang katarungan ko ay katarungan. Kuya, sobrang galing mo talaga sa plano. Pero naisip mo na, anong mangyayari ngayon? Wala ka pang sasakyan ngayon. Anong meron kang may pagkukumpara sa akin? Ha ha ha. Walang iya. Wang Ming. Swerte mo ngayon, kapatid. Anong kinalaman yan? Hayaan mo siyang sumugod. Walang anuman, suspendido na lang. May kailangan ka pa ba? Walang anuman, umalis ka na. Kapatid, ganyan ka magsalita. Sinasaktan mo ang puso ko. Narito ako para mag-alala para sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, bago magsimula ang laban, kalahating oras. Kung hindi mo kayang, ayusin ang sarili mong sasakyan. Ipapadala ito sa komite para suriin. Pero dapat ka, madiskwalipikado. Less than an hour na lang. Guyun Cheng, sabihin mo nga, wala ka pang kahit sasakyan pang karera. Anong meron kang may pagkukumpara sa akin? Sinong nagsabing wala akong karerang pang sasakyan? Imposible. Saan mo nakuha yung karera? Yung garahe mo dati, lahat pinasara ko na. Saan mo nakuha itong sasakyan? Ang sasakyang ito ay regalo ko para kay Miao Miao. Matagal na itong nasa garahe niya. Paano mo ito isasara? Pero, Ginoong Gu, isa lang ang sasakyan natin. Ikaw lang ba ang sasakay dito? Huwag mag-alala. Guyun Cheng, bakit ka nagmamalaki? Akala mo ba ikaw pa rin yung dating Diyos ng sasakyan sa katawan mo ngayon? Kaya mo bang tumakbo ng 2 lap? Hindi mo na kailangang mag-alala. Umuwi ka na. Hindi ka namin tinatanggap dito. Akala nyo makakakuha kayo ng kotse para manalo sa laban. Sana ingatan nyo ito ng mabuti. Bang! Ha ha ha. Pemryo. Si Kuya Shen, may katwiran din si Wang Ming sa sinabi niya. Kahit paano, dapat may tao pa para tumanggap ng pansin muna. Sila ay nagpunta dito para sa akin. Pumunta kayo at may mapanganib. Sige na, sisigurado kong mananalo ako sa laro. Tama, huwag kayong sana makapagtayo ng sasakyan na ito. Magtiwala ka, magpapaantay na lang ako sa labas. Sisigurado akong hindi na makakalusot ang isang insekto. Hindi makapasok. Ling Fei, anumang gimmick ang gamitin mo, dalhin mo na. Hindi mo kaya ang isang bata. Ngayon, kahit sarili mong kumpanya, wala na. Namatay pa nga ang disipulo ko dahil sa'yo. Sinasabi mo, bakit kita pinanatili? Para saan pa? Patawag ng tao 2. Oy, Kuya, pasensya na ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Narinig ko ang sinabi mo, tungkol kay Guyun Cheng ha. Isa lang ang sasakyan niya. Pagdating ng oras, nandyan ako sa sasakyan niya. Gagawin ko ang ilang bagay. Tiyak na hindi siya mananalo sa iyo. Ikaw talaga, ang kampiyon ngayong gabi. Maaari ka bang gawin iyan? Oo, maaari ko. Pasok na ako. Sige ko pong gawin iyan. Tama talaga. Boss, wala na kaming lahat ngayon. Bakit pa ipagbigay mo pa ang pagkakataon sa kanya? Ang kuldi ng aking dog na si Wang Kai. Sinasabi ko lang siyang kumakawala kay sinong gusto kong pumalo, pero hindi siya kumakawala sa akin. Alam mo ba bakit? Dahil ako ang nag-alaga sa kanya. Sinasabi ko lang siyang kumakawala kay sinong gusto kong pumalo. Sige na. Magpapatuloy na ang laban. Makipagbati sa ibang mga may-ari ng sasakyan. Tara, batiin natin sila. Ngayon, kailangan kong siguraduhin na si Guyun Cheng ay tiyak na matalo sa karera. Oo. Ano ang tingin mo? Nandito ako, kaya't huwag kang mag-alala. Bakit siya nandito? Siya nga. Kakatapos ko lang siyang makita dito, nang hihimasok ng palihim. Siguradong may balak na naman siyang sirain. Kapag nahuli ko siya, babasagin ko siya. Pinagsabihan ko siya, pero maliit lang siya. Hindi pa siya katapat ko. Huwag mo na akong saktan. Sandali na grupo. Alam ko na ang pagkakamali ko. Si Ling Fei na cute na iyon. Ang nagunjuk sa akin na gawin ito. Huwag mo na siyang saktan. Mabait din siya. Ang kapatid ni Miao Miao. Pahiram natin sa iya, para masagot ni Miao Miao. Ang kapatid na babae ng pinsan-pinsan ko. Nabigo ako. Tulungan mo ako. Maraming utang ako kay Ling Fei. Wala na akong kahit ano ngayon. Hindi ko siya mababayaran. Papatayin niya ako. Magpakabait ka na lang. Kung hindi dahil sa paulit-ulit mo pagsalungat sa amin. Hindi sana. Ganito ang nangyari sa'yo.
Dalhin mo na. Gu Yuncheng, sasabihin ko sa'yo, hindi ako magiging masaya. Huwag mo rin asahan na magiging masaya ka. Maraming pang magandang palabas sa likod. Naghihintay sa'yo. Lalamunan. Namatay ang kontrabida dahil sa maraming sinasabi. Hindi mo alam. Bilisan mo. Bilisan mo. Hindi. Si Ling Fei yan. Ganito ang nangyari sa kanya. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Alam ni Miao Miao. Hindi ko ikukulila ang iyo. Wala na. Kailangan na natin gawin ang katapusan para kay Ling Fei. Katapusan gawin. Miao Miao. Gamitin ko ang sasakyan na ito upang manalo kay Ling Fei. Para sa'yo na lang. Para sa'yo. Maghintay lang kayo sa akin. Malugod namin kayong tinatanggap sa finals ng World Driver, sa eksena ng finals ng paligsahan, sa kompetisyong ito. Hindi lang mga sikat na manlalaro, mula sa iba't ibang club ang kasali, kahit ang hari ng mga sasakyan na si Ling Fei, ay nandito sa lugar. Kaya ngayong araw, sino kaya ang babangon mula sa likuran? O si Ling Fei ang magiging kampyon, at magiging bagong Diyos ng sasakyan? Abangan natin. Ling Fei. Mukhang mataas ang sigla ng mga manonood. Oo nga, kaya, ay imbitahan natin, ang lahat ng kalahok, na pumasok. Ling Fei. Ling Fei, Ling Fei, Ling Fei, Ling Fei. Tila ang malaking suporteng natatanggap ni Ling Fei. Ang taas talaga. Sana makuha niya ang magandang resulta ngayon. Makakakuha ng magandang marka. Legendary Carlong. Kaya naman, ang nakikita natin ngayon, ay ang pinakamaliit na kalahok sa paligsahan. Galing sa team na Piao Miao. Galing sa Piao Miao Racing Team. Gu Yunpeng. Sinasabing siya ay ang Diyos ng sasakyan. Pamangkin ni Gu Yuncheng. Atin ding lahat, magbigay siya ng magandang palabas. Pamangkin ng Diyos ng sasakyan. Mukha siyang napakabata. Talaga bang sapat na ang edad para makasali? Champion si Ling Fei. Gu Yunpeng. Mukhang lahat ay mayroon na ng kani-kanilang suportadong kalahok, kaya't hayaan ninyo. Ipahayag ko ang mga patakaran ng paligsahan na ito. Pagtutunggali sa pagitan ng mga driver, gumawa ng mga limitasyon. Panghuling resulta, ang may pinakamabilis na oras ang panalo. Sobrang pang-aapi naman ito. Ang komite ng paligsahan na ito, tiyak na pabor kay Zhu Ling Fei. Sino ang hindi nakakaalam? Ang mga kalahok na sumasali ngayon, kadalasan ay mga tao ni Ling Fei. Hindi pa rin pinipigilan ang labanan. Hindi ba't malinaw na sinasabi nito, na si Ling Fei ay maaaring gumamit ng estratehiyang maraming tao ng hayagan. Hindi ito patas. Kailangan kong makipag-ugnayan sa komite. Ang komite ay, kanila ang mga tao, walang silbi. Ngayon, ang magagawa lang natin ay umaasa, na si God Sheshen ay makakagawa ng paraan upang iligtas tayo. Nakikita kong handa na lahat, tunay kang walang pag-asar. Naroon na rin ang lahat ng mga manlalaro. Sige, ipinaalam ko na, simulan na natin ang laro. Si Ling Fei talaga. Agad siyang lumago sa simula ng laban. Ang iba pang mga driver, magaling din naman. Pero si driver Gu Yunpeng, parang naiiwan na ng konti. Natatakot ka ba o sobra kang kabado? Bago pa lang naman ito nagsisimula. Bakit ka nagmamadali? Ito nga, paano niya kaya nakaligtas? Bakit hindi agad siya lumaban noong simula? Hindi niya sapat na pinatay. Siya. Marahil may sariling plano siya. Kailangang maniwala tayo sa kanya. Ano ang nangyari? Nagtagal siya ng masyado noong simula. Pero, magpatawa tayo. Hindi nakakapagtaka kung ano, ang pinakabatang driver. Ganito lang ang antas. Kaya ko rin yan. Labanan mo. Bumilis at manghuli si Ling Fei. Diyos ng kotse. Gu Yuncheng. Hindi mo na kayang pigilin. Kaya't samahan kita ng mabuti. Maglaro tayo. Lahat ay susunod sa orihinal na plano. Gu Yuncheng, hindi mo naman kaya. Lampasan kahit ang unang hamon, di ba? Napahiya talaga siya sa amin. Tila daw, ang driver na si Cloud Panggo ay pinagbantaan ng ibang mga driver. Hindi alam kung dahil sa kanyang bata pa bang edad. Hindi ko alam kung bakit, sa dahilan ng kanyang kabataan. Tila lahat gusto sanang turuan ng leksyon itong batang driver, ng maayos. Alam lang niya itong si Lin. Sa simula pa lang, may pinapanigan na. Noon lang marunong, gumamit ng mga gawaing pangit. Ganyan ang taong tulad niya. Akala mo ba siya ang hari ng karera? Sa tingin ko, yung mga panalo niya dati, ay ginamit din ang ganitong paraan. Bastos naman, isang patas na paligsahan sana. Ngayon, siya lang ang nagsusulong ng laban. Ngayon, ang maaari lang nating gawin ay manalangin.
na si Gu Cheshen ay mabilis na makaalis sa kanila. Guyuncheng, o Guyuncheng, lahat ng muta ay hinarang din ko na, hindi kita papayag ang makadaan. Kahit na lumipad ka, hindi ka makakalampas. Handa na kang mag-umpisa magdasal sa akin. Ang manlalaro na si Ling Fei ay nauubos na ng 2 peryo lang lahat ng ibang tao. Kung hindi nalilinawin ni Gu Yunpeng ang sitwasyon sa larangan. Ang laro ngayong araw, para sa kanya, ay malamang na natapos na ang mundo ng tournament. Ang ilang tao ay nag-iisang bata, tinatawag ba silang tao? Ganito ang kilos ng mga tao, hindi na kailanman dapat lumaban sa anumang kompetisyon. Dapat silang ipako at patayin, katiwalian. Anong hari ng mga tsuper, pati mga bata natatakot. Magsiuwi na kayo, talagang nakakakilabot. Madilim na usapan. Malapit na naman sa liko. Ang anggulo ng liko na ito, huwag masyadong sumagap. Napakagandang punto ng pagsalakay. Si Gu Yunpeng na manlalaro, baka pipiliin niya dito, na mag-counter-attack. Malapit na tayo sa drift point. Mukhang si Gu Yunpeng na manlalaro, hindi pinili, na magpuwersa dito. Sadyang masyadong bata pa rin siya. Sa mga pagkakataon sa karera, hindi ako marunong humawak. Akala mo ba ganito lang? Hindi na ako makakapag-overtake. Ling Fei, masyado ka pang bata. 3, 2, 1, ngayon na. Maliit. Tulungan mo ako. Ito ang side grip. Tanging ang mga batikang driver, ang gumagamit ng ganitong kasanayan. Hindi ko inasahan na makikita ko ito muli ngayon. Si Gu Yunpeng ay tunay na, pinsan ng Diyos ng sasakyan. Mukhang hindi siya sumusuko sa atake. Siya ay may malinaw na plano mula pa sa simula. Ang galing ni Gu, Diyos ng sasakyan. Isang grupo ng mga walang silbi, kaya niyang lumipad dito. Si Gu Yuncheng ay nakalusot sa maraming manlalaro at papalapit na siya kay Ling Fei. Ang distansya ay hindi na umabot sa 5 pwesto. Mahirap na para sa ibang manlalaro na makahabol. Pwede bang maging agad ang laban sa unang araw para sa paglalaban? Hindi posible. Ling Fei ng Yuncheng. Guro, subukan natin. Ano ang iniisip ninyo? Ano ang mahalagang salip ng resulta ng kompetisyon? Guro, syempre, ito ay ang sasakyan. Basta't ang sasakyan ko, at kagamitan ay sapat na, kaya ko, manalo sa lahat ng laban. Yuncheng. Ikaw, sa palagay ko'y detalye, kahit ang pinakamataas na sasakyan sa daan, sa bilis ay hindi maaaring, laging malayo ang una, ang muling panalo ng isang driver, tiyak na sa laban, pag-iipon ng mga detalye, na nagbubuo. Siguradong sa laban ito, pag-iipon ng mga detalye, na nagbubuo. Mga detalye. Ling Fei, patay ka na ba? Ganito kagilis ang takbo mo. Hindi makakatawid ng kurba sa harap. Mag-iskida ka na. Baka mapatay ka kung hindi. Huwag kang magbubulag-bulagan sa akin. Kailangang manalo ako ngayon. Anong detalye? Gu Yuncheng, hindi na kita. Noong araw ako. Huwag mo akong maliiti. Iikot mo ako. Hindi maganda. Nagkamali si Ling Fei. Sobrang bilis ng kanyang sasakyan. Dahil dito, kulang ang track sayo ng gulong. Mawawala na sa kontrol ang sasakyan. Bakit? Kaya niya pero hindi ko magawa, kahit na nagkamali ako ngayon. Gu Yuncheng, huwag kang umasa na makakalusot ka. Huminto ka kasama ko. Hindi maganda. Kung ganito ang mangyayari, baka mabangga si Ginoong Gu. Si Ling Fei, nagwawala na siya. Ito ay sinadyang pagpatay. Ginoong Gu, huwag kang magkasala, ha? Hindi ito mauuwi sa aksidente, di ba? Gu Yuncheng, bilisan mo ang pagpreno. Kung magbabaligtad ka pa, mawawalan ng buhay. Gu Yuncheng, mamatay ka na. Tapos na. Lalamunan. Hindi ba sa laban na ito? Ano narito? Huminto ka ba? Ling Fei, talo ka na. Anong sandata to? Higit pa sa inaasahan. Ay, ano to? Guro, dapat akong makinig sa iyo. Bilis, iligtas ang tao. Miyaw-miyaw. Nanalo ako. Kaya niyo ba makontak si Gu Yuncheng?
Malapit nang magsimula ang gala ng parangal. Maghintay pa muna. Agad na nahanap. Agad. Talaga namang kakaiba itong si Ucheshen. Kakaalis lang pagkatapos ng laban. May mga media pa sa labas. Naghihintay ng interview. Miyaw miyaw. Ate. Hi. Ate miyaw miyaw. Umalis na ako. Ate, Miyaw Jia, tama na ba? Nahanap mo na si Kuya Yuncheng. Oh, hindi ito. Kami lang. Muling nakatanggap ng isang sulat. Oh, ilagay mo na yan. Ginoo Ro. 3 araw na ito. Baka mas mabuti pang maghintay. Sino sabi? Baka si Ginoo Ro. Nandyan na siya. Sa ibang lugar. Luha. Kuya Yuncheng. Wait. Gu Yuncheng. Nagpapanggap na bata. Ang saya. Amoy ba? Ginagampanan namin yan. Mamamatay ka sa amoy ko. Ay. Dahan-dahan lang. Hindi ko yun. Natatakot ko bang mapahamak? Who knew? All the planes we flew, the things we've been through.